Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Amy Marcos na tila baga nagre-reklamo sa kakulangan ng transparency sa BICAM committee, bicameral committee conference, kasi pinafinalize na nila yung budget. Kaya lang ang DPWH hanggang ngayon hindi pa nilalabas. Sabi niya, natapos kaming walang natapos. Puro ebas. Sa wakas, natapos na kami ngayong araw, ngunit wala pa rin ang budget ng DPWH. Sabi ay bukas daw. Ngunit bukas na ngayon. Ngayon. Kasi kahapon, tinatanong niya na saan ang budget ng DPWH. Sabi ni Senator Gatchalian, sige, bibigyan namin kaagad. Hanggang ngayon, di pa binibigay. Kaya nagre-reklamo na si Senator Amy. I don't know, itong si Senator Gatchalian na nung una, bilib na bilib pa naman ako na gusto nila ng transparency. Bakit ngayon na parang itinatago nila ang budget ng DPWH para hindi makita sa BICAM? Ayun ako, wala pa rin budget ng DPWH. Sabi ay bukas daw, ngunit bukas na ngayon. Bakit kaya natatagalan sa DPWH? Matapos tapyasan ng halos kalahati. Hirap na hirap pa rin ba silang magsuma total? Ano kayang pag-uusapan namin mamayang alas 2 ng hapon kung wala kaming hawak na budget ng DPWH? Ang punto ni Senator Amy, dapat ibigay ng maaga yung budget ng DPWH para mapag-aralan. Bakit hindi binibigay? May itinatago ba? Dito sa bicameral, dalawa lang ang lalo na sa part ng Senado. Dalawa lang ang member ng minority bloc sa Senado ang nandyan, si Senator Amy at Senator Bongo, sila lang. All others, wala na, majority. Dito naman sa Kamara, hindi ko kilala ang mga members. Kaya lang parang nagkakaintindihan sila lahat yan. Kaya ang pag-asa na lang natin sa BICAM ay itong si Senator Amy at Senator Bongo. Mabuti na lang at meron tayong Senator Amy na nagmamalasakit. Sabi nila, transparency. Yes, kahapon, yung for the first time in history, live stream ang bicameral conference. So makikita ng taong bayan paano ang mga diskusyon nila. Well and good naman, except pagdating sa DPWH. Kasi diyan tayo nagkaloko-loko last year na budget, DPWH. Hindi natin alam ang mga nangyayari noon. Si Saldico lang ang namahala sa lahat. Kaya ito, ang daming kapalpakan nangyari dahil kagagawan ni Saldico, plus of course yung mga nag-uutos sa kanya. Sino yung nag-uutos sa kanya? Sabi niya, Presidente. Martin Romualdez. Kaya ang daming naisingit. At ang pinagsingitan, DPWH. So ngayon, ang tutukan natin is DPWH budget. Sa Senate deliberation, Senate budget hearing yan. Ang daming natanggal. So dito sa BICAM, baka hindi natin mabantayan, ibabalik nila ulit. Kasi ako, personal opinion ko lang ito, nandyan pa rin yung hangarin ng iba na magsingit. Wala pa talaga.
nakakadismaya, nakakagalit. Yung sabi-sabi na transparent, pati Pangulo, assured, si Romualdez noon, transparent, makialam kayo. O ngayon, nagbabay-cam na, kahit live stream. Ito ngayon ang malaking question. Bakit hindi nila ibinigay in advance yung budget ng DPWH? Baka, ito, opinion ko lang ito ha. Di kaya sinasadya na ibigay last minute para hindi mapag-aralan, then mamaya butuhan na lang. Yun ang pangamba ni Senator Amy na nakikita ko. Kaya reklamo siya ng reklamo. Kahapon, narinig ko yung talakayan nila ni Senator Gatchalian. Yes, Your Honor, ibibigay namin ng maaga. Sinabi niya yan eh. Ibibigay namin ng maaga. Dahil ang punto ni Senator Amy, mapag-aralan niya. May compare sa other departments, makita niya yung mga dagdag bawas kung meron. Hanggang ngayon, wala pa. Ano sa tingin nyo? Anong rason? Bakit ayaw nilang ibigay ng maaga yung final budget ng DPWH? Hindi ba kahina-hinala? So, wala pa rin. Walang tunay na pagbabago. Nandyan pa rin yung hangarin ng iba, hindi naman lahat, na magsingit kung makasingit sila. Kasi for the last 3 years, grabe. Mabuti na lang at isinisiwalat ito ni na Congressman Edgar Erese, Toby Chanco at iba pa, Congressman Ungab. Halos 1.2 trillion pesos ang budget insertions for 2023, 24, and 25. Hindi pa kasama dyan yung allocables na nireport naman ng PCIG na kung paano kinukompute yung allocables. Isang Yusek lang ang nakakalam, si Yusek Cabral, ngayon nawala na. So, 15.4 billion ang nakuha ni Sandro Marcos na allocables. Then 14.4 billion naman si Martin Romualdez. Kaya tinatawag sila ngayon na pork barrel kings. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Ako diri sa kapihan ni Manang Ilma, so mag-aabono sila. So muna ni ang itsura sa ilang kaping 5 na kabulan, so tambok og naa nay mga sanga. So human sa pag-abono, pag tabunan para ang kape mo suyop og abono mo tambok siya. Para nga mas maayo ang pag-abono, so dito na lang gipalibot o gitabunan dayon. Para tanan nga gamot makasuyop sa abono. Salamat sa Ginoo nga salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon sila og suporta sa amo og complete kay para manambok ang tubo sa among kape para
O makahawas mi og kalisod ug mamunga na among kape mura na daghang salamat. Pila din ni kapunuan ninyong kape? Kuan ni siya. 600. Kuno kan. 800 na ni kapunuan among kape. Ang una ninyong tanom 600 plus 200 so na imong 800. Oh, ita. Salamat kayo. Salamat po.